Pero actually yung episode na to hindi specific tungkol din sa road rage na nangyari. Ang gusto kong pag-usapan ngayon, yung bakit nga ba ang toxic ng social media. Yo, CS De La Peña, ang hopya makaduday na Morong Rizal, the comedy crew, at welcome sa panibagong episode or session nitong Hindi Ito Podcast. Welcome sa Hindi Ito Podcast Session 13. At sobrang tagal na simula nung last session or last recording sa mga nakakaalam o sa mga madadatnan itong session na ito. Nagre-record or nagpa-podcast lang ako kapag hindi nga pala ito podcast. Nagre-record lang ako ng mga ganitong session kapag natitrigger. Hindi naman siya patungkol sa mental health. Basta yung meron lang trigger na tingin ko pwedeng pag-usapan tapos medyo gumugulo sa isip ko, parang ganun. Na marami akong comment na hindi ko siya basta-basta maipopost. At siguro kapag meron din mga konting realizations, yan ganyan, nagkakaroon tayo ng trigger sa mga recordings. At ito ang pang 13 na session. At syempre bago ko simulan yung pag-uusap, bago ko pumunta ron sa mismong topic, gusto ko lang i-congrats si Alex Calleja ulit at ang mga openers sa The Comedy Crew. Siyempre, andyan yung ating co-founder ng The Comedy Crew, Israel Benaobra, yung nag-host ng show. Dawi Tabonares, ang comedian na galing pang Cebu. Doc Ramon Cabuchan, our senior citizen na comedian. Mac Navares, galing pa siyang Olongapo. At Yuki Horikoshi, galing pang Japan na comedian. Gusto ko silang i-congrats kasi galing ako sa show kanina sa tamang panahon ulit. Yan, sa Soler yan kasi May 3 na ngayon eh. Madaling araw. Yung show May 2. Yun yung tamang panahon ulit. Yung parang same title lang naman. Same title nung Netflix special ni Alex pero iba yung jokes. So congratulations sa The Comedy Crew at tsaka syempre kay Alex Calleja na nag-headline. Siya yung talagang pinakang muka nung show, 'di ba? Kasi hindi comedy crew ang nag-produce ng show na 'yon. May ibang company or organization na nag-produce nun. Tapos ginawa si Alex, pinag-perform sa Soler, tapos kumuha rin ng mga openers. So, yun. Meron akong biyahe. O, nagmotor ako papunta dun. Tapos, medyo may konting kwento. I-upload ko yun, ibang episode. So, yun, congrats muna. Congrats. At syempre, invite ko rin muna kayo na manood ng shows ng The Comedy Crew. Ngayong buwan ng Mayo, merong 6 yata o 7. Basta more than 5. Every week meron. So, abang-abang lang rin sa mga posters. Magpo-post rin ako. I-share ko rin yung mga posters at kung sino-sino yung mga magpe-perform. At syempre, yung details lahat, yung lugar, at kung magkano yung tickets, sinong headliners. Yan, ipopost rin namin yan syempre sa Facebook page ng The Comedy Crew. Follow nyo The Comedy Crew PH. At lahat ng details actually nasa website www.thecomedycrew.com at www.alexcalleja.com. So yun, sa mga hindi nakakaalam, nag-stand-up comedy kasi ako. At yun, part ako ng The Comedy Crew. Kaya in-invite ko sa mga shows namin. Kita-kits. Kita-kita tayo dun sa mga shows na yan. Kung trip nyo manood ng stand-up comedy, visit our websites. Tapos follow lang din guys sa Facebook ng The Comedy Crew. Lahat ng social media platforms. Meron yan, The Comedy Crew. At syempre, follow nyo na rin ang ating munting page, CS De La Peña, na dating Hopya Makaduday, na dating Sangko Vlogs. Pero yan, final na yan, CS De La Peña, pangalan ko na yun eh. Yan, follow sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Ipopost rin ako ng mga kung anong-anong katarantaduhan, kalokohan dyan.
yun, ano na tayo, punta na tayo din sa pinakang topic na gusto kong pag-usapan ngayong araw. Kasi, ang nag-trigger nito, yung current current issue. Kasi hindi pa siya past issue, ongoing pa rin tingin ko eh. Current issue nung isang lady rider, motovlogger, content creator, influencer, na meron siyang ano eh, yung isang lady rider. I'm sure napanood nyo na to. Napanood nyo na yung video. Kalat na yan. Pero sa mga hindi familiar, kung meron man, makakarinig. So itong lady rider na to, binabagtas niya yung isang rough road. Sa summarize ko na lang or bibilisan ko. Binabagtas niya yung isang rough road, merong pick up sa harap niya. Hindi pick up na babae. Hindi pick up na babae o lalaki. Pick up truck. Yan, merong pick up truck na nagsiswerve-swerve. Kasi nga, lubak-lubak yung daan. So normal lang naman daw yung ganun kapag kapag off-road. Eh itong babae na to, gustong umabante, tapos na-video niya yung ano, yung truck. Tapos gustong umabante. Nung umovertake siya dun sa kanan, muntik na siyang mabangga. So parang halos magkagit-gita na sila. At nung pagkalagpas ng lady rider, pangalanan ko na nga, si Yana. Yana ang pangalan. Si Yana. Na-dirty finger niya, pinaki niya yung driver ng pickup truck. Ngayon, nung nag umabante na si Yana, tapos nakalayo na, and then nakahabol yung pickup truck. Hindi sila hinahabol, naabutan lang sila kasi nagpapahinga sila. Bumaba yung rider or yung driver ng pickup truck. Tinanong niya si Yana kung bakit siya nagpakyo, bakit niya ginawa yun. And then itong lady rider na to, ang sinabi niya lang, bakit nga ba you tell me na parang alam nung driver ng pickup truck yung ginawa niyang mali kung meron man. At hindi naging maganda yung ano, hindi naging maganda yung pagsagot ng babae at hindi siya nadaan sa magandang pakiusapan o pag-uusap. Yung lalaki, yung driver ng pickup truck, ano lang, kalmado lang. In-explain niya rin naman dun sa video kung bakit ganun siya mag-drive kahit hindi tinatanong pala. Tinatanong ni Yana, di ba? Bakit nga ba? You tell me. So sinabi rin, siguro nag-assume na rin yung driver ng pick-up na dahil doon kaya nagagalit si Yana or nag-dirty finger sa kanya. Yun nga yung swerving. Eh sabi nung driver ng pick-up truck na, alam mo namang lubak-lubak. Ganyan, ganyan. Ganyan talaga mag-drive kapag lubak-lubak. Pero hindi nakikinig si Ana, ang sinasabi niya lang, you tell me, masungit pa, bakit nga ba, ganyan. At dahil doon, siguro akala ng babae, kakampihan siya ng mga tao, in-upload niya yung video. Pero ang nangyari kasi, ano eh, hindi naging maganda yung pagtanggap ng lahat, halos lahat. Talagang 99% yata ang nakikita kong comments o post tungkol doon eh, hindi naging maganda ang ang tingin nila doon sa nag-upload, which is si Lady Rider nga, yung Yana. And ang daming nagagalit sa kanya. Pero actually yung episode na to hindi specific na dahil kay Yana, hindi specific tungkol dun sa road rage na nangyari. Ang gusto kong pag-usapan ngayon, yung bakit nga ba ang toxic ng social media? Bakit mas sa ibang term ng mga content creators, bakit nga mas lumilipad pa yung mga ganong contents? Yung nagpo-promote ng hate, yung kuha yung gigil ng tao, mas lumilipad pa eh. Which is ironic kasi ayaw natin yun. Ayaw natin nung ganong contents. Di ba? Naiinis nga tayo eh. Meron bang kinakainisan na gusto mo? Di ba? Wala. So yung kinakainisan mong bagay, bakit yun pa, yung mas lumilipad, yung pa yung mga nagva-viral. At tingin ko hindi talaga nakakatulong. Bakit yung mga bagay, yung mga contents na walang naitutulong sa atin, yung mas lumilitaw pa, yung mas pinapakita sa atin, yung bakit ganun yung nako-consume nating mga content sa social media. Which is ayaw natin pero yun yung lumalabas. Ang tingin ko kasi dyan, unang-una, bobo kasi tayo.
Bobo kasi tayo. Alam mo yun, merong mga contents talaga na merong sinasadya, merong hindi sinasadya na kukunin talaga yung inis mo eh. Yung maiinis ka talaga. Either unang tingin mo pa lang, maiinis ka na. Kasi ako may ganun akong ano, may mga creators na nakikita ko pa lang yung mukha, naiinis na ako eh. Wala bang sinasabi. Pwedeng ganun din kayo sa akin, no? Wala na tayong control doon. Tapos meron din naman presentable, ganyan. Pero pag nagsalita or yung mga content talaga niya, yung nakakainis, yung nakaka-trigger ng inis ng mga tao. So sinasadya man or hindi, may mga lumilitaw talagang ganun. At kapag may lumilitaw na ganun, ano ang unang reaksyon? Anong unang ginagawa ng mga tao sa internet? Nagko-comment. Ayaw ko yung content mo. Minsan may bashing talaga na personal na ang pangit mo, ah, hindi ka katulad ni ganitong content creator. Ayoko sa'yo. Tapos, share. Share yung content. I-share pa yun. Tapos, magdudulot pa siya ng trigger din sa ibang mga tao na dapat hindi naman nila alam yun eh. Pero dahil na-share mo, nakuha din yung inis nila. Tapos yung nakuhang inis nila, syempre may inis, magko-comment din. Ibabash din nila. Ibabash nila, i-share din nila. Ngayon, yung friends nila na hindi mo friends, makikita din yung ano, yung content. Hanggang sa paulit-ulit, yung ganun yung cycle. Nakukuha yung inis natin, natitrigger tayo. Sa madaling sabi, nabebait. Ano ba yun, napapainan tayo na sa emosyon natin. Yun ang unang tingin ko na nangyayari. Which is, tingin ko tama naman. Tama naman siguro. Yan yung unang nangyayari. Ewan ko, tingin ko lang. Ganun tayo ka ano eh. Hindi naman bobo. Ganun tayo ka walang control sa mga bagay na nagpapainis sa atin. Sa mga negative thoughts na pumapasok sa isip natin, sa mga nagpapatrigger sa atin, sa mga basura na binabato sa atin or nakikita natin. Wala tayong masyadong, hindi natin alam kung paano i-control yung ganong emosyon. Kaya pag na-trigger tayo, nainis tayo, ang ginagawa mo agad, mag-react ka kaagad. Nag-react ka kaagad eh, through comments. Kasi napakadali. Napakadaling mag-comment, napakadaling mag-share, napakadaling magkalat ng ganong contents. Kaya ginagawa na ring trabaho talaga or sinasadya na rin talaga ng ibang content creators. Ngayon, magtataka yung iba, ba't ganito na lang palagi yung lumalabas sa feed ko? Ito na naman, labas na naman sa feed ko. Na-unfollow ko na to ba't lumalabas pa rin sa feed ko? Ito hindi ko alam kung ganito talaga nangyayari pero base sa base sa mga nababasa ko rin. Yun yung ganun kasi yung algorithm, ganun nag-work yung algorithm. Kung saan ka nag-engage ng mga contents, yun ang ibabato sa'yo na na contents. Kasi nababasa ng Facebook yung mga activities mo. Alam nila kung saan ka nagiging more engaging. So, mas nag-engage ito sa mga hateful na threads, hateful na videos, hateful na messages. Yun ang ibabato sa'yo ng Facebook at ng ibang social media platforms. So, ganun siya nag-work. And then yung mga creators naman, alam nila na ganun yung kalakaran. Kaya, imbis na gumawa sila ng magandang contents, imbis na gumawa sila ng educational na contents, mas gagawa sila ng nakaka-trigger na contents. Example na lang, Rendon, Labador. Alam ko, basang-basa niya. Alam niya kung paano nangyayari yung sa social media. Carlos Agassi, yung mga rap niya na hindi na-appreciate ng ibang tao kasi yung comments talaga, parang grade 1 sumulat, ang pangit ng rhyming, ganyan. Pero, wala siyang pakialam sa mga hate. Ang may pakialam siya, yung engagements. Maraming nagre-react ng tumatawa. Maraming nagko-comment.
marami nag-share. So doon pa lang, nakita niya na hindi man ito na-appreciate ng ibang tao. Wala man silang matutunan dito. Ang mahalaga may engagements ako. At bakit mahalaga yung engagements? Kasi alam, hindi naman siguro secret sa lahat na kumikita ang mga content creators base sa engagements. Mas maraming engagements, mas marami yung kita. Lalo kapag ano ka, professional, tapos meron kang Facebook page, tapos monetize yung page mo. Mas maraming engagements, mas malaki yung kita. Regardless kung positive yung feedback or negative yung publicity ng content mo. Siguro umiikot sa utak nitong mga content creators na to na ano naman kung hate nyo ako. Ano naman kung mag-comment kayo ng masasakit na salita. Nasasanay na sila, nasisikmura na nila yun. Or pwede namang hindi pansinin. Huwag ka lang magbasa ng ano ng mga comments or kung kaya mo magbasa ka ng comments na negative pero hanggang internet lang yun, hanggang doon na lang yun. Wala naman na silang magagawa. Kasi mag-comment ka positive or negative, i-hate mo ko, i-like mo ko, engagement 'yan. Kikita ko diyan. At yun yung tingin ko rin na isang dahilan yung pagkakaroon ng monetization based on engagements. Kasi siguro nga ang hirap gawin na i-measure yung engagements na positive lang. Kasi kung tayong tatanungin, hindi ko alam kung ako lang, pero kung ako yung tatanungin, mas maganda, syempre, mas magiging maganda yung takbo ng mundo natin, ng future natin, ng mga kabataan. Wow, napunta din. Hindi, mas magiging maganda yung takbo ng mundo. Kung ang mga nare-reward yung mga positive talaga, as in educational, yung mga may matututunan tayo. Tinagalog ko lang no? Tinagalog ko lang. Yung bang may maitutulong talaga sa society. Sobrang ganda na mangyayari talaga sa mundo kung ganun ang kalakaran, kung makakaisip ang mga social media platforms kung paano i-reward yung mga ganun. Kasi bihira nga naman yung may umimbento ng may umimbento ng gamot sa cancer. Ilan lang ang shares nun? Ilan lang ang may pake na nare-reverse na yung global warming. So hindi na umiinit ang mundo. Halimbawa lang yun I-share ba natin yun? Magko-comment ba tayo na, wow, nice. Galing mo, Dok. Sino naka-discover nito? Sana more contents like this. Merong mga ganun, pero hindi pa rin siya kasing dami ng mga hateful na messages kapag nakukuha yung inis ng tao. Siguro kasi yung tao talaga, no? Yung mga tao talaga, maraming hinanakit sa loob ng katawan. Maraming mga maraming mga iniisip, maraming mga pinagdaraanan. Tapos pag nakakita ng ganun, doon lalabas yung galit nila. Doon lalabas yung angas. Kasi hindi nila mailabas sa ibang paraan. Sa comment na lang ilalabas. Mumurahin yung content creator. At tulad ng sabi ko nga kanina, sobrang dali. Sobrang daling maglabas ng galit sa mundo kaysa mag-appreciate ng maganda. At tingin ko yun talaga yung kulang sa atin sa mga tao. Sobrang wishful thinking, sobrang long long term nitong naiisip ko na pwedeng gawin. Pero naku, na-post ko na to dati na kailan kaya tayo matututo na hindi pansinin yung mga ganong bagay. Yung tingin natin yung may trigger sa atin, yung nakakainis, hindi nakakatulong sa mental health, yung mga hindi nakakatulong sa society, so yung hindi makakatulong sa future generations, or personal level, hindi nakakatulong sa atin. Yung mga bagay na hindi nakakatulong sa atin, kailan natin matututunang i-ignore. At well, maibalik ko lang pala. Ito ay chismis lang. Chismis lang rin. May nabasa ako rati sa internet. Hindi ko lang kung gaano katotoo kasi internet nga naman. Di ba yung TikTok raw, China ang gumawa, nag-invento ng TikTok. And ang nire-reward ng TikTok sa China, nire-reward ng mga platform social media sa China, yung mga content creators na merong naitutulong sa society. Like, yun nga, meron nakaimbento ng ganitong bagay, more on scientific discovery, mga inventions. Doon daw mas nare-reward
Sa China, mas nare-reward yung mga ganun kaysa dun sa mga toxic na contents. Hindi ko alam kung totoo, pero kung totoo man, sobrang ganda. At saka, isa pa, kaya daw nangyayari yun sa China para i-build yung future generations na ganito dapat ang ginagawa nyo. In contrary naman sa ibang panig ng mundo, US, Philippines, ang nire-reward, yun nga, yung mga toxic. Basta may engagements ka, kahit negative pa yan, which is mas nakaka-trigger sa mga tao, re-reward kita. Pera. Bigyan kita ng pera. Kasi daw, ang propaganda, ito yung chismis lang. Ang propaganda kasi, i-dumb down, parang pabobohin yung mga future generations ng ibang bansa. At i-promote yung pagkakaroon ng higher intelligence sa bansa ng China. Kasi nga, doon naman pupunta talaga ang mga tao kung saan may reward. 'Di ba? Ganun parang ganun talaga nature ng tao. Kung saan may reward, yun ang gagawin mo. And sa China, daw, yung nire-reward is yung mga educational contents. At ang nire-reward naman sa ibang bansa, kung gaano ka kabobo, kung gaano ka toxic. So yun, propaganda daw yun. Pero hindi ko alam kung totoo. Kung totoo man, nakakalungkot kasi sobrang kagat na kagat tayo. Kagat na kagat yung buong mundo sa ganong kalakaran. Na kung sino yung toxic, kung sino yung sabihin nating bobo sa yung mga nakakainis, sila talaga yung nare-reward. And sabi ko kanina, bobo kasi tayo eh. Mapapadala tayo napapadala tayo. Sabihin, hindi tayo bobo, nadadala lang tayo ng emosyon. Eh, yun na nga, hindi tayo bobo, pero bakit ganun? Ayaw natin, pero nagpapadala tayo. Yun pa rin yung kinokonsume natin. So tingin ko yun, balik ko rin sa wishful thinking na sana kapag meron tayong nakitang nagtitrigger ng inis natin, maganda siguro gawin, ignore na lang. Madaling sabihin kasi ako yung nagsasalita. Madaling sabihin, di ba? Ignore mo na lang, pero kapag nandun na talaga yung may nakita ka talaga nakakainis, meron talagang time na hindi mo mapipigilan. Pero hindi siya imposible. Kaya siya. Pag may nakitang nakakainis, kung hindi ka na dapat mag-comment, huwag kang mag-comment. Simple lang, scroll mo. Kung naka-follow ka rin sa content creator, tas naiinis ka, unfollow. Toxic yung contents, di ba? Kung walang naitutulong sa'yo, unfollow. Pero merong way pa rin ang social media kasi para ipakita sa'yo yung mga ganong content. Lalo kasi pag nag-viral. Kasi isa ka lang naman na nag-unfollow, pero almost lahat ng friends mo naka-follow pa rin. So parang magiging suggestion pa rin sa'yo. Kaya kung nakikita nyo, merong mga pages na lalabas sa feed. Hindi ka kasi may button na follow. Ibig sabihin, hindi ka naka-follow dun. Inainganyo ka na mag-follow dun sa page na yun or sa creator na yun. Kahit ayaw mo, lumalabas sa feed mo. So meron way ang social media para ipakita sa atin yung mga ganong katoxic na mga bagay. So ang ginagawa ko, pag ayaw ko dun sa content or lalo dun sa content creator, hinahide ko. Hide contents from ganitong page, hide content from this profile. That way, hindi ko na talaga makikita. Naka-unfollow ako or naka-follow ako. Hindi ko na makikita. Hindi ko lang alam kung hanggang saan kayang gawin yun ng social media or nung algorithm o basta nung settings nung social media. Sabihin natin ng Facebook, halimbawa. Hindi ko alam kung hanggang saan ako dadalhin. Kung hanggang saan kayang gawin na itago sa akin yung content na yun or yung content creator na yun. Tulad balik tayo kay Yana. Siyempre, sabog na sabog talaga yung yung video na yun Pinanood ko. Follower ni Yana, nakilala ko lang siya dahil din sa issue. Napanood ko yung video. So, imbis na mag-react, imbis na mag-comment, in-scroll ko lang, lumabas na ulit, tapos lumabas ulit sa feed ko, ganyan.
So, ang ginawa ko, na-click ko lang, ano ko, na-hide. At hanggang ngayon, ayun, wala naman lumalabas galing sa page niya mismo. So, effective siya. Sa ngayon, effective siya. Tapos ginagawa ko rin sa ibang sa ibang content creators. At kung di nyo alam kung paano, bawa naiinis kayo sa mukha ko. Pero ayan, naiinis kayo sa mukha ko. Ayan. Itong video na to lumabas sa newsfeed nyo. Hindi naman kayo nakafollow. Dito sa upper right corner nung mismong content, merong tatlong tuldok dyan. Ito, 1, 2, 3. Yan, ano yan, ellipsis. Ito Facebook to ah. Merong ellipsis dyan. Tap nyo yan. Merong mga options na lalabas, listahan. Scroll ka lang konti, pataas, pataas. Meron diyang may snooze for 30 days. Ibig sabihin, 30 days mong hindi makikita yung contents. Merong hide. Yung hide talagang antimano ba tawag doon? Yung aura mismo. Aura mismo, pag hinide mo, mawawala yung content na yun sa feed mo. Tapos merong notification na hindi na namin papakita sa iyo yung mga contents na ganito. Tingin ko mas effective yun. Tapos meron ring report kung talagang medyo hindi na talaga maganda yung ginagawa dun sa content na yun, sa video, sa picture. May report. Pero parang medyo malabo kung konti lang magre-report eh. Yung isa ka lang, i-report mo parang hindi siya ganun ka-effective. So, ang ginagawa ko, ano na lang, hide na lang. At ngayon, walang lumalabas na ganun sa 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 newsfeed ko, yung mga nagpapainis sa akin. At bala ko siyang gawin tuloy-tuloy hanggang hangga't may Facebook ako. Kasi dapat hindi na talaga ako magpe-Facebook. Kailangan lang talaga. Nagawa ko actually, share ko lang, nagawa kong walang Facebook dati. Walang Facebook, Messenger lang. For more than a year. Siguro 1 year and 6 months na kaya ko na walang Facebook. Yun lang, kinailangan lang talaga. Kaya bumalik tayo sa social media. Pero hanggat maaari, siyempre narito ako. Gusto ko gusto ko lang din ng chill na buhay. Gusto ko meron tayong matututunan sa mga bawat dumadaan sa feed, na-entertain tayo, yun, entertaining. Hindi siya yung entertaining na toxic. Gusto ko yung entertaining na matatawa lang talaga ako or may enjoy ko, halimbawa, yung mga sumasayaw na hip-hop, hindi yung mga labasan dede. Yung mga sumasayaw na hip-hop. Siyempre, ako yung nagpa-podcast, magmamalinis ako dito. Ako magmalinis. Tapos meron mga magagaling kumanta. Yung mga talented ba? Entertaining, yan, okay sa akin. Pero pagdating sa mga toxic talaga, nagagawa ko na dati nagagawa ko na scroll lang, ignore. Kaya lang bumabalik talaga sa feed. So yun, nag-start na ako na mag-hide ng mga creators sa mga pages na ganyan ang ginagawa. Tapos alam kong sasabihin ng iba na madaling, madali lang yan sabihin. Kasi ang hirap talagang ignore. Ayun nga, pwede natin mapapractice naman. Ito, ano ko lang, tip ko lang, kung gusto niya ng peaceful na feed, kung gusto niya ng walang katoxican, yun ang pwede niyong gawin. Tapos imagine nyo, nag-post si Yana ng ganong content, yung sinisigawan niya yung manong, tapos may mga nakakita, mga followers, ilang hundred thousands na yata followers niya. Tapos nainis, nag-comment, na-share, sabog, ganun. Tapos, snowball ba tawag ron? Or domino effect. Share, inis, comment, share, inis, comment. Hanggang sa kumalat na sa buong mundo. Pero imagine natin, what if yung mga nakakita ng ganun, or hindi lang si Yana, future contents na toxic, ba kumakain ng hilaw na kung ano. Yun, yung mga kumakain ng mga kadiri, di ba? Yung mga kumakain ng kadiri. Imagine, may nakita kang ganong content. Lahat ng makakita, initially, syempre wala pa nag-share. Yung initial na pagkakakita dun sa content na yun, sa nakakadiri yung sa mga ayaw mong content, ignore mo, i-scroll mo, or i-hide mo. Sa'yo pa lang tumigil na yung pagkalat. At paano kung sa ganong gawi natin, sa ganong practice natin, bawa,
majority, ganun na yung ginagawa. Ano nang mangyayari dun sa mga toxic na contents or yung mga tao na gumagawa ng ganun? Siyempre mawawalan sila ng gana. Kasi walang ano eh, walang nag-entertain sa kanila eh. Gusto nilang kunin ng ano mo, gusto nilang kunin ng inis mo, kunin ng gigil mo. Gusto kang mag-comment, gusto niya i-share mo to sa mga kaibigan mo para ma-trigger din. Eh walang gumagawa. Walang gumagawa sa atin. Siyempre, eventually, tingin ko mawawalan ng ano din, mawawalan na rin ng ganang gumawa ng ganong content. At kung ang pinapakalat natin yun talagang entertaining, yung nakakatulong, educational, kung ganun yung mga pinapakalat natin, tingin ko mas dadami yung ganong contents. O di ba, di mas magiging healthy yung ano, yung community. Yun nga lang, medyo ano talaga, malabo talaga mangyari. Siguro at least sa ngayon, ano ako, hopeful pa rin ako na sana balang araw ganun yung mangyari. Pero sa ngayon parang medyo malabo. At tingin ko naman, baka maisipan rin ng ano, ng ng platform, ba ng Facebook na parang hindi na gumagana tong ano. Parang natuto na yung mga tao na wag magpa-apekto sa ganitong klaseng toxicity. Ang sinishare na nila yung mga ano yung mga positive. Baka magkaroon pa ng ano, mas magandang reward system sa mga ganong klase, sa mga positive na contents. Tapos gagawa sila ng sistema para ano ba, ma-detect yung mga negative contents, mga toxic, tapos sila na mismo yung mag-aalis. Pero napaka ano yun, no? Napaka perfect ng world na yun. Kasi hindi talaga ganun gumagana ang mundo. Pero yun nga, hopeful pa rin na sana panawagan ba tawag dito. Kasi parang ano na rin eh, parang call to action na rin din na. Ganun, try nyo lang gawin. Na pag may nagpapatrigger sa inyo, nakita nyo na naiinis, nakakainis, naiinis kayo, nandidiri kayo. At as in walang ano, meron nakakadiri na entertaining. yung mga nagugupit ng kuko, nagtatanggal ng ingrown. Favorite ko yun eh. Halimbawa, yung mga nakakadiri talaga na ano, na hindi talaga kanais-nais. Yun, pag nakakita kayo ng ganun, try nyo lang, hide content, unfollow. Kung tingin nyo may may chance pa na magbago, na bumawi yung isang creator, snooze, 30 days. Bigyan mo ng 30 days. Baka mamaya pagbalik ng content niya sa feed mo after 30 days, eh, maganda na yung mga sinishare niya or mga ginagawa niyang videos or contents. Pero kung wala talaga, kung tingin mo talaga, ano, wala kang mapapala. Ayun, yun yung pinakamagandang gawin tingin ko. Hide. Hindi ko lang kung convincing yung sinasabi ko, pero I hope na nagme-make sense. Kasi gusto ko rin, ano eh, gusto ko rin talaga yung future ng social media na ang nakikita ng lahat sa atin ay yung magandang bagay. Tas yung mga toxic talagang i-eradicate na sa circulation ng mga content sa social media. So yun lang, yun lang talaga yung nag-trigger kaya nag-session ako. Ako ng session. Yun lang yung talagang tumatakbo sa isip ko ngayon. Actually, hindi lang ngayon, kahit dati, bakit mas nare-reward yung mga toxic na contents? Kasi yun nga, may reward. Bakit yun pa yung nire-reward? Pero doon talaga kumikita yung tao. Kailangan kumita ng tao ng kahit sa anong paraan. Yung iba, kahit sa anong paraan, kailangan nilang kumita. So, pero kung magiging maganda yung reward system siguro, no, mas challenge yung mga yun na gumawa na maganda. Tulad nung Carlos Agassi na rin. 'Di ba gumagawa siya ng mga rap-rap. Eh yung content, yung mga hatred sa kanya, yung hatred talaga sa kanya, hindi natin maikakaila. Tapos gumawa siya ng ano, ng fitness na contents. Gumana din. So yun na yung ginagawa niya rin halos. Video-video na siya ng mga fitness tips, 'di ba? Health tips. 'Di ba mas maganda kapag ganun yung ano, kapag ganun yung mga nakikita mo sa newsfeed mo. Carl Sagasi nagra-rap ng parang kung anong rhyming lang base sa mga comments. Carlos Agassi na nag-share ng mga fitness, kung paano mag-gym, kung paano yung diet. Di ba mas maganda yun? Kaya sana nga yung maganda yung ano eh, maganda mangyari kapag puro ganun yung content ni Carlos Agassi. Though yung rap kasi niya, hindi na siya ano eh,
Hindi siya nakakainis eh, 'di ba? Entertaining na rin yung ano, yung dating. Kaya gumagawa pa rin siya ng ganong klaseng content. At pero tingin ko yung mga halos pantay na rin yung nakukuhang engagements. Kaya hindi mo masasabing mas gusto talaga ng tao yung toxic. Mas gusto pa rin ng tao yung positive. Kailangan lang siguro ng mas magandang sistema. Hindi ko ina-hate yung tao, hindi ko lang like, hindi ko lang gusto yung ganun. Hindi ko preferred yung toxic na ano. Kaya ayoko, kaya hinahide ko. Tama, don't hate the player, hate the game. Kasi ganun talaga yung sistema ngayon. Na sana mabago. Kasi kung mababago yung game, mababago yung players. Tama ba? Oo, no? Kasi kung mababago yung sistema hindi nagagawa ng toxic yung mga tao, hindi na sila basta-basta magpo-post ng nakaka-trigger ng kung ano-ano sa mga ibang users, social media users. Mas magpo-focus sila sa kung ano makakatulong, 'di ba? So panawagan siguro, magandang panawagan 'to sa kay Mark Zuckerberg. Pag-isip ka ng ganun, hindi yung puro nire-reward yung mga toxic, kawawa naman yung mga tao. Yung toxic na tao, hindi kawawa kasi kumikita siya. May reward siyang nakukuha. Pero yung mga nakakakita ng mga consume ng content na yun, sinasabi natin, ignore. Hindi, kasi lalabas at lalabas yan. Mark Zuckerberg, sana mabasa mo to. Ay, mapanood mo to. Baka pwede kayong gumawa ng way para mas ma-reward yung mga mas makakatulong positive contents kaysa sa mga toxic. Napaka wishful. Napaka, ano bang tawag sa ganun? Yung napakalaking hiling na magpapabago sa realidad. Yung ganong, kung mangyari man yun, na tingin ko hindi talaga siya mangyayari in the near future hanggat hindi tayo natututo. Siguro mag-change muna tayo tayo din, change na rin natin muna yung sistema natin na baka makita nila uy, ang daming nag-hide ng ganitong content from ganitong page, from ganitong creator profile. Parang hindi na effective Kasi parang tingin ko sa atin rin magsisimula. Ayun, tingin ko ganun din. May part din sa atin, may part din na pwedeng sa atin magsimula, may part din na pwedeng sa kanila. So, sinong mauuna? Tingin ko, yung kontrolado natin, di ba? Hindi natin kontrolado si Mark Zuckerberg. Ang may control tayo, yung kung paano tayo mag-react dun sa mga contents na makikita natin. And kung ayaw mo, ito rin, tong video na to, kung ayaw mo, pero wag naman. Ayun, sana magustuhan niya rin. Pero kung ayaw mo, hide. Hide CS de la Peña. Ganun lang kadali. Pero kung gusto, share, like, follow, subscribe. Hindi lang sa akin, sa iba ring content creators na merong tingin nyo, ma-entertain kayo, maganda yung pagtanggap mo, or maganda yung epekto sa inyo. Yun naman yung mahalaga eh. Basta yung maging positive tayo. Positive. Mukha tayong positive. Alam mo, yung magiging makakapagpaganda ng natin, ng outlook natin sa buhay, ng araw natin, kahit hindi outlook, ng araw natin. Minsan kasi paggising mo sa umaga, makikita mo toxic, wala, sira na araw mo. Pero kung makikita mo sa umaga, ang ganda, na-entertain ka, na-motivate ka, maganda rin ang takbo ng araw mo. Yun lang, matuto tayong mag-control ng mga reactions natin sa mga contents na hindi nakakatulong. Kung na-trigger ka, wag mo nang i-share. Stop mo na sa'yo. Tapos kung lahat tayo ganun gagawin, di ba? Baka yung million views ng mga ganong contents na aabot pa sa iba't ibang tao, baka mag-ano lang yun. Naka-limited lang dun sa mga followers na makakita. Tapos na. Wala na, di ba? So yun, sana yun lang yung wish ko, sana maging positive na, maging maganda na yung kalakaran sa social media. Either magsisimula sa mismong coding nila sa headquarters. Kung paano nila gagawin, hindi ko alam. Pero kung ano yung kontrolado natin, ma-avoid natin yung pagkalat nun. Huwag natin i-share, huwag tayong mag-comment, huwag tayong mag-engage. Hide. Tapos, di ba? At yun lang, kung meron kayong mga insights din tungkol sa mga sinabi ko, kung meron kayong negative feedback, mali ka naman eh. Comment ka lang. Pero
i-keep natin na ano, na maganda yung conversation. Pwede natin ano, pwede rin tayong magbanteran. No, comedian naman tayo. Pwede tayong magbanteran or kung meron kang positive na feedback or kung nagustuhan mo, pwede mo lang i-share ito. Kung di mo nagustuhan, scroll ka lang, hide. Napakadali. Nasa atin ang control. At ito ang session 13 ng Hindi Ito Podcast. Again, CS De La Peña, ang hopya makaduday ng Morong Rizal. The Comedy Crew, nood kayo ng shows namin, www.thecomedycrew.com, www.alexcalieja.com. Hindi Ito Podcast, session 13. Yun lang, kita-kita tayo ulit sa susunod. Meron tayong mga kalokohan, mga videos na pwedeng na ipopost. Nga rin na lang. Kita-kits. Peace out.